buong mundo nagulantang nung batikusin ni former President Duterte na noon ay presidente ng Pilipinas ang mga sinasambang rebulto ng simbahang Katoliko. Ang Katoliko na ito will disappear in almost 25 years. Wala na. Ngunit ang katanungan mga sangkay, talaga nga bang pinagpapawal sa Biblia ang pagsamba sa mga sinasabing mga Diyos-Diyosan na gawa lamang po ng tao? O isang malaking kamangmangan ang sumamba o lumuhod sa kung sino mang rebulto na mayroon ng ating mundo? Alam mo ba kung ilang asanto ng Katoliko? 35,000. All the years. Sa Italy, marami sila. Ang Pilipino, mayroon rin. Magdasal ka na sa isang Diyos, magdasal ka ba dito sa mga santong Mababasa po natin dito ang passage mula po sa Biblia na mahigpit na ipinagbabawal sa 10 Commandments ang sumamba sa mga Diyos-Diyosan na gawa lamang po ng tao. Ating ipagpatuloy ngayon, mga kapatid, ang pagsagot nitong si Sangkay Janjan na isang born again, kaugnay sa banat niya sa mga sagradong imahe na ayon sa kanya, ito day Diyos-Diyosan. Una, di tayo tutol na ang Diyos-Diyosan ay ipinagbabawal ayon sa Biblia. Pero ang tanong, lahat ba ng mga larawan na nasa Biblia ay Diyos-Diyosan? Pati ba ang mga rebulto ng mga santo, ito ba'y Diyos-Diyosan? Ano po ba ang Diyos-Diyosan kung tignan sa Webster's Dictionary? Idol is any representation of a false God. Itutuwid natin ang mali na banat ang mga kaibayos natin sa pananampalataya, mali naman at out of context. Samahan niyo. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat ating mga suking tig-sumaybay? Ito niyo lingkod, Brad Wendell Talibong. At sa mga suking taga-subaybay at sa mga bago pa lang, inanyayahan natin, huwag kalimutan na pindutin ang ating like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo sa mga kapwa Katoliko o kahit sa ating mga kapatid na nasa iba yung pananampalataya. Welcome sa lahat. Di po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. Pero kung napansin ninyo na kahit nga noon pang panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, grabe ang banat niya sa simbahang Katoliko. At di naman niya binanatan yung kay Kibuloy, natural, kakampi niya. Yung Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, natural, kakampi niya yon. At ito ginagamit din na banat ni Janjan Sangkay na pahayag kung bakit si Duterte ay nagpahayag umano kaugnay sa Diyos-Diyosan ng simbahang Katoliko. Pero kung pakinggan natin ang sinabi ni Duterte diyan, malinaw po ang kanyang sinabi na yung pagpunta sa mga santo at paghingi ng panlangin, marami daw umano, dalangin ka sa mga santo, dalangin ka sa Diyos. Sa ibang sikta, wala kasi silang lapitang mga santo. Bakit? Dahil wala silang kasamang naging santo. Hello kay Sis Jeannie Mauricio. Kumusta kayo ni Bro Apolinar at si Gingging, sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay. At sa mga kapatid natin na nag-comment ngayon, pwede ninyong ilagay saan kayo
na area para ma-shout out din natin, no? Si Rick Rick, ipagtanggol ang pananampalatayang Katoliko. Lahat ng mga Katoliko ay Catholic Faith Defender. Si Sonia Victorino. So, what sasabihin nila? I don't care. Si Sherrick. Pero dapat mapaliwanag din natin ano ang tama na pananampalataya ng simbahang Katoliko kaugnay sa mga ikinakalat na chismis at pagmamamarites nitong ibang mga sekta. Dahil daming mga nabiktima sa maling akala. Una, na-memorya lang nila si Dule. Si Dule. Good afternoon, Brother Windel, watching from Hong Kong po. Na memorya lang nila yung ilang talata sa Biblia, abay binanata na ang pananampalatayang Katoliko. So, di na natin patatagalin pa. Eto, pakinggan muna natin si Sangkay Janjan. Buong mundo nagulantang nung batikusin ni former President Duterte na noon ay presidente ng Pilipinas. Ating tinatalakay ito kagabi pero di na tapos dahil pumasok tayo sa punto por punto. Kaya sasagutin natin ito ngayon. Ang mga sinasambang ribulto ng simbahang Katoliko. Ngunit ang katanungan mga sangkay, talaga nga bang pinagpapawal sa Biblia ang pagsamba sa mga sinasabing mga Diyos-Diyosan na gawa lamang po ng tao? Ay mahalaga po ang ating tatanong. Una, lahat ba na gawa ng tao ay Diyos-Diyosan na mga larawan? Kung tingnan natin ang Harper's Bible Dictionary na ito'y sa ibang sikta talaga, ito ang definition sa Harper's Bible Dictionary, page 567, all idols are images, but not all religious images are idols. Kaya dapat ma-define nila ano ba ang Diyos-Diyosan. Pag ilo kay R.G. Diopino at Mary Manato, Alrus, Fabiano, no? Ano ba ang ibig sabihin ng Diyos-Diyosan? Kahit sa Biblia, malinaw yan kung ano ang Diyos-Diyosan. Sa Webster's Dictionary, idol is any representation of a false God. Ibig sabihin, kung ang isang tao kinikilala mong Diyos, hindi naman Diyos, yun ang tinatawag na idolatry. Pero bakit sinabi nating ikinakalat na propaganda sa ibang sekta yung mga pagmamarites na di naman nila alam ang konteksto? Una, sila si Santa Maria, San Pedro at ibang mga santo, mga Diyos-Diyosan daw nating mga Katoliko. Pero malinaw naman ang aral ng simbahang Katoliko. Di ba? Mula pa noon mga kapatid, ano po ba ang aral ng simbahang Katoliko? Kinikilala ba natin ang mga santo na mga Diyos, sila si San Pedro, San Pablo, Santa Maria, sila yung mga taong nagiging banal. Hindi mga taong nagiging Diyos. Kaya diyan pa lang sablay na ang interpretasyon nila. Ano ba ang opisyal? Kaya, dapat nakabatay talaga kung ano ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko at hindi batay lang sa kanilang maling interpretasyon at kuro-kuro. Sinasamba ba natin bilang Diyos ang mga santo? Malinaw naman ang opisyal na turo ng simbahang Katoliko sa Our Catholic Faith, page 220, we do not worship saints. We only honor them as the special friends and servants of God. We adore God alone. So malinaw ang turo ng simbahang Katoliko kaugnay sa mga santo. We honor them. We adore God alone. Kaya sa kanilang interpretasyon na marami tayong mga Diyos-Diyosan daw, mali yan. Dahil ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko, ilan bang Diyos na pinaniwalaan ng simbahang Katoliko? Ito ang sinabi sa Catechism of the Catholic Church, page 152. The Church never ceases to proclaim her faith in one only God, Father, Son, and Holy Spirit. So, malinaw, one only God, hindi mga gods. At di lang yan, di po ba, binanatan din ni dating
Pangulong Duterte noon kahit na ang doktrina sa Trinidad. Ang tanong, di ba naniniwala si Sangkay Janjan na born again kaugnay sa Trinidad? Pangalawa, sino ba ang nagdeklara kaugnay sa opisyal na aral sa Trinidad? Simbahang Katoliko. Kaya sila na bumabanat sa pananampalatayang Katoliko ay nangungopya naman sa Simbahang Katoliko. Si R.G. Jupeno, yan sa San Martin, Campo Villanueva, Misamis Oriental. Okay. So, pagpatuloy natin mga mahal na kapatid, no, si John Rafael Alag, si Fiji Serye, si Ginny Mauricio, si Gingging. Sa mga sumusubaybay sa atin ngayon. Okay, isa-isahin po natin ito ang pahayag ni Sangkay Janjan. Talakayin, ito po ay patungkol sa sinasabi sa Biblia tungkol po sa mga Diyos-Diyosan. Talaga nga bang pinagpabawal ng ating Panginoong Diyos ang pagsamba o sa mga ganitong uri ng pagsamba? So kung mapansin ninyo mga kapatid, kanyang ipinakita diyan ang Simbahang Katoliko talaga, ang larawan talaga ng Simbahang Katoliko na ipinagbabawal daw. Ang tanong, di ba alam niya na sa mga Diyos-Diyosang ipinagbabawal, ang Diyos mismo nag-utos na may larawang kaniyang ipinagawa ni Moises. Nasa Exodo Kapitulo 25, 19, 22, ito ang mabasa. Gumawa ka ng lukluka ng awa sa yari sa purong ginto. Ang haba nito'y 1.1 metro at 0.7 metro naman ang luwang. Lalagyan mo ng 2 kerubing ginto ang 2 dulo nito. So, ano po ba ang simbolo ng 2 larawan? Ituloy sa 22. 2 larawan na kerubing ginto. Ito'y nagpaalala sa presensya ng Diyos. Kaya, sa lumang tipan pa lang, napakalinaw mga kapatid na ang Diyos ay gumagamit na ng imahe para pagpaalala sa kanyang presensya. At itong mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya ay allergic nito. Bakit? Sila ang mga modernong iconoclasm. Ano yung iconoclasm? Sa taong 787 Anno Domini, may ikalawang konsilyo sa Nicaea, mga kapatid, dahil sa iconoclasm ni Emperador Leo III noon, na winawasak, ginagaba, sinunog yung mga sagradong imahe ng Simbahang Katoliko. Kaya idineklara ng Simbahang Katoliko sa ikalawang konsilyo ng Nicaea that sacred images may be honored without idolatry. Malinaw po yan. Pero ang ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya, sila'y humuhusga batay lang sa kanilang nakita at maling interpretasyon. Isa sa naging usap-usapan noon mga sangkay, noong panahon na namumuno pa po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay ang kanyang mga matitinding statement mga sangkay laban po sa Simbahang Katoliko. Totoo yan. Ang daming mga matitinding banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa Simbahang Katoliko. Pero napansin niyo, sigurado namang alam ni Duterte na maliban sa mga siktang sumulpot sa ating panahon, meron ding sikta na tinatawag na Satanic Church ni Anton LaVey. Pero bakit kaya tulad sa mga sikta ni Kibuloy, sikta ni Manalo at mga born again, di niyo narinig na binanatan niya ni Duterte ang Simbahang Katoliko lang? Di ba? Bakit? Natural. Tulad sa ibang sikta, bakit Katoliko ang kanilang binanatan? Dahil ang Katoliko, dalang-dala niya ang katotohanan. At kahit na sinabi ni Duterte na sa loob ng 25 taon, mawala na umano ang Simbahang Katoliko. Tandaan ninyo, yun din ang deklarasyon noon, noong hinuli ang Santo Papa ng Simbahang Katoliko. Hinuli ang Santo Papa ng Simbahang Katoliko at idineklara na wala na ang Simbahang Katoliko, tumitigil na
Nawala na ang simbahang Katoliko. Oh, si Bonaparte yon. So, ano ang nangyari? Kahit dineklara na ang simbahang Katoliko ay wala na, ang simbahang Katoliko ay nanatili hanggang ngayon. Hello kay Alros Fabiano diyan sa Germany. Oh, dahil ito'y naitatag sa ating Panginoon Jesucristo sa foundation sa bato. San Mateo Kapitulo 16-18, et igo di kukiato es Petros, et soperham Petram edipicabo iglesiam yam. Ang kanyang iglesia ay nakatayo ibabaw sa bato. At ito'y hindi talaga magiba. Ito'y hindi talaga mawasak. Pwede na masaktan sa mga nangyaring pang-abuso sa mga nagkasalang miyembro nagkasalang mga ordained minister sa loob ng simbahang Katoliko. Pwede siyang masaktan, pwede siyang mapahiya, pero ang simbahang Katoliko ay mananatili. Bakit? Dahil merong divine promise ang ating Panginoon Jesucristo sa Mateo 28:20, en omnibus dibus osque en siculat siculorum. Hindi talaga babagsak ang simbahang Katoliko. Dahil may hula na sa Daniel 2:44, sa araw ng mga haring iyon, ang Diyos sa langit magtatag ng kaharian. Kaharian na ang kanyang kapangyarihan ay di maagaw ninuman at di mawawasak. Ito'y gigiba ng mga kaharian. So ano bang kaharian na nagiba ng simbahang Katoliko? Sa kasaysayan, malinaw yan. Ang kaharian ng mga pagano na noon ay umuusig sa simbahang Katoliko sa Europe before modern times by O'Brien, page 181. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme on all things, would not accept the emperor as God. Yun ang dahilan kung bakit inuusig noon pa. Pero ang dugo ng mga martyrs ay nagiging binhi ng ating pananampalataya. Tuloy natin si Sangkay Janjan. Lalong-lalo na po mga sangkay nung isiwalat niya po dito yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na kung saan mga sangkay, ginawa po niya itong katawa-tawa sa kanyang mga statement. Ngunit sa statement... Una, wala namang sinabi si dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinamba ng Katoliko ang mga Diyos-Diyosan. Termino lang yan ni Sangkay Janjan na vlogger. Ang pahayag niya ay malinaw yung panalangin para sa mga santo at lalapit sa Diyos, lalapit din sa mga santo. Di sinabing mga Diyos-Diyosan. Ng dating Pangulo, mga sangkay, ay malinaw na ipinapahayag ang kahalagahan ng kaalaman tungkol po sa mga rebultong ito. Ano nga ba? Tama, ang kahalagahan ng kaalaman tungkol sa rebulto. Dahil ang tanong, sa Biblia, lahat ba na mga rebulto ay ipinagbabawal ng Diyos? Yan ang tanong. No? Kung lahat na rebulto ang ipinagbabawal ng Diyos, mga kapatid, no? At may nag-message para sa atin. Alam nyo ano yung message niya? Ito, pakita ko muna sa inyo. No? Sabi niya sa comment na kung hindi ninyo sinasamba, alison niyo na yan. Nagtatanga-tangahan naman kayo. Kung hindi talaga umano sinasamba, alisin umano. Una, kung tingnan natin ang Exodo Kapitulo 25, 19-22, di po ba malinaw na ang Diyos nagpagawa ng larawan ng mga kerubin? Ang tanong, dahil ba ang Diyos nagpagawa ng mga larawan ng kerubin, ang Diyos ay utos niyang sambahin yung mga larawan ng kerubin? Sino ba ang nag-utos na ang templo ng Diyos ay may monumento? Kaya kung makapasok kayo sa isang simbahan na walang monumento, mga kapatid, duda na kayo. Templo ba ito ng Diyos? O ito ba'y isang budiga na nakatambak ang mga maling turo
dahil sa maling interpretasyon. Sa Protestant na salin, ito, the Living Bible, mga kapatid, malinaw po ang sinabi sa Isaias Kapitulo 56:5. Ito po ang ating mabasa. Then I will set up a monument in the area of my temple. Ano daw? Protestant ito. I will set up a monument in the area of my temple. Tanong, kung ang layunin sa pagsabi ng Diyos, I will set up a monument in the area of my temple, yung mga monumento sa loob ng templo ng Diyos ay gawing Diyos-Diyosan. Bakit inutos niya na magawa ng monumento sa loob ng templo ng Diyos? Ang tanong, alam ba ito ng mga anti-katoliko? Ano po ba ang silbi sa monumento kung batayan natin ang Biblia ng Protestante, the Living Bible? Ano po ba ang silbi? Bakit meron talagang monumento? Pero, Diyos-Diyosan ba yan? Mas mabuti na silipin na din natin ang Joshua chapter 4 verses 6 up to 7, mga kapatid. We will use them to build a monument so that in the future, when your children ask, what is this monument for? You can tell them, it is to remind us that the Jordan River stopped flowing when the Ark of Covenant, when the Ark of God went across. The monument will be a permanent reminder to the people of Israel of this amazing miracle. Si ano daw? Ang monumento, malinaw mga kapatid, na batay mismo sa salin ng mga Protestante, itong Biblia, imposible de nila nabasa. Ano ang layunin ng monumento? We will use them to build a monument so that in the future, when your children ask, what is this monument? O ano ang sabi? The monument will be a permanent reminder to the people of Israel of this amazing miracle. So, malinaw mga kapatid na hindi pala lahat ng mga monumento diyan sa Biblia ipinagbabawal. Dahil may monumento, maliban sa tinatawag na mga Diyos-Diyosan na ipinagbabawal, mga kapatid, may monumento na utos mismo ng Diyos. At yan daw ay magiging paalaala sa milagro ng Diyos. Tuloy natin si Sangkay dyan. Talaga ang totoo, mga sangkay, talaga nga bang ipinagbabawal sa salita ng Diyos o isang malaking kamangmangan ang sumamba o lumuhod sa kung sino mang ribulto na mayroon ng ating mundo? Alam mo ba kung ilang ang santo ng Katoliko? 35,000. All the years sa Etong sinabi ni Digong na 35,000, hindi yan totoo. Bakit? Dahil sa ipinagdiwang natin na Nobyembre 1, ipinagdiwang natin ang All Saints Day. Ano po yung All Saints Day? Ibig sabihin, yung lahat ng mga santo na nasa langit na hindi dumaan sa proper declaration ng simbahang Katoliko, pero nasa langit na. Yon ang ipinagdiwang natin. Tuloy natin, mga kapatid. Marami sila. Pilipino, mayroon rin. Magdasal ka na sa isang Diyos, magdasal ka ba dito sa mga santong iba? Lahat halos ng tao, mga sangkay, ay kapag isinisilang sa... Yun, ginamit niya ang banat ni Duterte. Pero bakit po ba tayo lumapit sa mga santo? Nasa Biblia ba yan? Kung tingnan natin ang mabasa sa Hebreo Kapitulo 12, versikulo 23, ito ang mabasa natin. Lumapit kayo sa pangkalahatang pagtitipon at sa iglesia ng mga panganay na nakatala sa kalangitan. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga matuwid na pinagiging ganap. So, ano daw? Maliban sa Diyos na pwede nating lapitan, lumapit din tayo sa mga espiritu na nagiging ganap.
So, napakalinaw ang sinabi, mga espiritu ng mga matutuwid. Pag sinabing lumapit, malawak ang ibig sabihin sa salitang paglapit. Pwedeng pumasok diyan ang pag-request. Pwedeng pumasok diyan ang paghingi ng panalangin. Dito malinaw mga kapatid na hindi lang pala Diyos ang lapitan sa panalangin, kundi kasama na pati ang mga espiritu ng mga matuwid, yung mga banal, yung mga sanctified spirits na naglingkod sa Diyos. Yun ang mga santo. Yan ang dahilan kung bakit hindi lang directly na panalangin ang simbahang Katoliko sa Diyos, kundi merong tinatawag na indirectly na panalangin sa Diyos. At yon ang paglapit sa mga santo. Bakit? Malinaw naman ang sinabi ni San Pablo sa unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 1, mga kapatid. Nasabi niya, kaya nga una sa lahat, ipinamamanhik ko na ang lahat ng mga dalangin may paghiling, ang mga panalangin, ang mga dalangin na namamagitan at pasasalamat ay gawin para sa lahat ng tao. So, malinaw ang sinabi ni San Pablo ayon sa naturang talata, mga kapatid, na ang panalangin daw sa pamamagitan para sa lahat, everyone, sa lahat ng mga tao. Oh. At alam nyo ba na sa lumang tipan pa lang, ang banal, ang problema lang, tinanggal ito sa isang version ng Protestante Bible, mga kapatid. No, tinanggal nila. No. Hello kay kapatid na Anlisa Uso at kay Ili Almendras. Okay. Ito mga mahal na kapatid, ang mabasa natin sa Biblia, lalo na sa ikalawang Makabyo, Kapitulo 15, versikulo 12 hanggang 14. Ito po pansinin ninyo ang mabasa dito. Nakita raw niya sa pamagitan si Onias, dating pinakapunong pare sa isang taong dakila at kahanga-hanga, mabait, mapagkumbaba, magaling magsalita, at mula sa pagkabatay, sinanay na sa banal na pamumuhay. Nakataas ang kamay ni Onias habang nanalangin alang-alang sa bansang Hodyo. Lumitaw naman sa isang dako ang isang taong maputi na ang buhok na sa anyo ay marangal din at may pambiyerang kapangyarihan. Ganito ang wika ni Onias tungkol sa taong ito. Ito si Jeremias, ang propeta ng Diyos na mapagmalasakit sa kaniyang mga kapatid at maalab kung manalangin para sa banal na lungsod. Yun ang isa sa mga dahilan na allergic ang mga anti-katoliko kaugnay sa naturang salin, mga kapatid. Bakit? Diyan pa lang, ang propeta ay nanalangin na para sa banal na lungsod. No? At diyan, paniniwalaan ng mga anti-Catholic kasi. No? So, ituloy natin si Times for Grace-Based Saints or Holy Ones, Revelation chapter 14 verses 3 up to 4 will judge mankind. 1 Corinthians chapter 6 verse 2, honor the holy. Luke chapter 21, Levitico chapter 21 verses 7 up to 10, we kneel before the Blessed Lady because fullness of Holy Spirit dwells in her. Luke chapter 1 verse 35. Okay, maraming salamat kapatid. Tuloy natin mga mahal na kapatid ang pahayag nitong na-establish na natin
na yung banat ni Digong, bakit kailangan pang lumapit umano sa mga banal, ang di kasi nila alam, mga kapatid. Bakit kailangang dadaan tayo sa mga santo? Kung pwede namang direkta tayong manalangin sa Diyos. Una, tandaan natin. Lagi po nating tandaan na isang bagay na napalayo sa atin sa Diyos ay ang ating kasalanan. Yun ang mabasa natin sa banal na kasulatan, Isaiah 59 versikulo 2. Ano sabi? Ang masasama ninyong mga gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya nakita at hindi niya kayo narinig. So ano daw? Ang kasalanan ay nagpalayo sa atin sa Diyos. Kaya nagkasala tayo, hindi tayo marinig, hindi tayo makita. Ito ang dahilan na lalapit tayo sa mga banal. Bakit? Santiago Kapitulo 5, versikulo 16. Kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Di ba alam ito ng mga anti-katoliko, mga kapatid? Na ang kapangyarihan umano sa taong matuwid ay mabisa. Okay, tuloy natin. Ating mundo at nagkakaroon po ng kamalayan. Isa po sa hinahanap neto, sino nga ba talaga ang naglikha sa atin? O sino ang naglikha sa tao? Kung kaya't mga sangkay, maraming mga tao na walang kaalaman tungkol po sa tunay na Diyos ay sumasamba sa kung ano-anong mga bagay. May ibang mga bansa, mga sangkay, sumasamba po sila sa elepante, sumasamba sila sa mga hayop, sumasamba sila sa mga punong kahoy, o ano pa bang mga bagay na nag-i-exist sa ating planeta, mga sangkay, sapagkat wala po silang kaalaman tungkol po sa tunay na Diyos na dapat lamang pong sambahin. Yun ang sa mga pagano, no? Pero sa simbahang Katoliko na siya ang tunay na tatag ng ating Panginoon Jesucristo, kahit sa lahat ng mga kasaysayan, pinatunayan yan. Kaya ang ating silo kay Sis Dori Rocha, si Lucita Alanis, no, sabi niya, in Jesus' name, hindi niyo alam ang ibang relihiyon, ang Diyos-Diyusan. Yun po ang sikta, gumagawa sa kapwa masama at pagnakaw at pagpatay. Yun po Diyos-Diyusan. Ang mga Katoliko, katulad sa akin, Katoliko ako, kaya hindi kami may mga imahin tulad. Mahaba to. Sandali. So, kapatid na Lucita Alanis, no? Dami pa lang mga sumusubaybay ngayon sa ating Facebook din. Okay, patuloy natin si Janjan, si Arsenio Ibayan, hello kapatid, sa Batangas, Malvar, Batangas. Okay, patuloy natin. Pananampalataya ng mga Kristiyano ay nagmula po ito sa pananampalataya ng mga Israelita. Unang mga Hudyo sa panahon po natin ngayon. Ang mga Hudyo o Israelites, mga sangkay, ang naunang mga tao na tinawag na bayan ng Diyos na pinakamamahal ng ating Panginoon. Sila po ang nakakaalam sa tunay na Diyos. Kung papaano po sila sumamba, mga sangkay, makikita po natin na hindi po sila gumagamit ng anumang ribulto o anumang mga bagay na inanyuan lamang po ng isang tao. Well, ang sabi ni Sangkay Janjan, ang mga Israelita daw umano di gumagamit ng mga ribulto. Iwan ko kung siya ba ay inosente sa nauna nating nabasa, mga kapatid, sa Biblia. Sino ba itong inutusan sa lumang tipan? Halimbawa, ito, ibalik natin, mga mahal na kapatid, ang mabasa sa Isaiah Kapitulo 50, Isaiah 56:5. Ito po ang mabasa. Ito'y utos, una, sa mga Hudyo.
I will set up a monument in the area of my temple. Oh, bakit may monumento? Sino bang inutusan nito? Kung ituloy natin sa Joshua chapter 4 verses 6 up to 7. We will use them to build a monument so that in the future when your children ask, what is this monument for? Oh, ituloy natin. Sabi the monument will be a permanent reminder to the people of Israel of this amazing miracle. Ngayon, ang tanong, sa Ezekiel 41:17-22, ang templo ng mga Hudyo, ang templo ng Diyos, di po ba may mga larawan? Oh, hello kay kapatid na Ninita Kadiog diyan sa Mountain Province, lalo na sa Baongko Mountain Province. Kumusta? Miss na natin yung mga kapatid natin diyan. No? Okay, tuloy natin. Kung ang Israel, mga sangkay, ay hindi gumagamit ng anumang rebulto, bakit may iilang simbahan, mga sangkay, na ginagamit po ang mga gawa ng tao para... Oo na, kung ang Israel umano hindi gumagamit ng rebulto, ito'y tinatawag na misleading, mga kapatid. Bakit misleading? Ibago lang natin nabasa sa Biblia ng Protestante na ang Diyos mismo sa templo niya, I will set up a monument in the area of my temple. Sa Protestant na salin, Isaiah 19:19, maliban na ang Diyos nakasulat na magawa ng altar, magawa ng monumento sa Panginoon. O kaya misleading talaga. Ang tanong, bakit sa kasalukuyang panahon ang tunay na iglesia, ang simbahang Katoliko, ay may mga larawan? Una, noon pa man sa lumang tipan, anong ang nakaukit sa loob ng bahay? Ito mabasa natin sa unang mga hari, Kapitulo 6, versikulo 29. At kaniyang inukitan ang lahat na panig ng bahay sa palibot ng mga ukit ng larawan ng mga kirubin at ng mga puno ng palma at ng mga bukang bulaklak sa loob at labas. Ano daw? Ang bahay ng Diyos ay inukitan ayon sa mga hari, Kapitulo 6, versikulo 29, ng larawan, monumento ng kirubin at may puno ng palma. Ang tanong, ano po bang kaugnayan nitong bahay ng Diyos sa hula? Sa unang mga hari, Kapitulo 6, versikulo 29, sa bagong tipan, ang bahay ng Diyos, walang iba, unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15, ang bahay ng Diyos, ang iglesia ng Diyos, haligi at suhay ng katotohanan. Kaya kung ang bahay ng Diyos, mula pa sa lumang tipan, may hula na, banal na hula sa unang mga hari, Kapitulo 6, versikulo 29, na ang bahay sa Diyos ay may mga nakaukit na larawan at ng mga kirubin. Hindi lang yan, may mga punong palmera. Ano po ba ang simbolo ng punong palmera? Natural, wala pa mga taong santo tulad sa ating panahon nila San Pedro, San Pablo. Kaya, yan ay ginagamit na simbolo yung puno ng palma. Dahil sa Awit Kapitulo 92, versikulo 12, ang puno ng palma ay sumisimbolo sa mga banal na tao. O, yan. Kaya mali po ang sinabi na ang mga Hudyo daw walang ginagamit na rebulto. Rebulto sa mga banal, meron. Bakit? Baka di nila alam. Tingnan niyo ang ikalawang hari, Kapitulo 23, versikulo 15. Hello kay Rachel dyan sa Dubai. Anong mabasa diyan? Malinaw ang mabasa diyan na utos ng Diyos na wasakin ang lahat ng mga rebulto ng mga Diyos-Diyosan. Sunugin at gibain. Pero alam nyo ba, ipatuloy sa 15, 18, 16, 18, sabi diyan ni Propeta Diosnias, sino yang monumento na nakatayo? Sabi ng mga tao, monumento niyan ng propeta. Anong sabi ni Propeta Diosnias? Huwag niyong galawin. So, ibig sabihin, hindi lahat ng mga
monumento ang ipawasak at ipasunog. Ang monumento ng propeta ay huwag niyong galawin. Imposible, kundi nila yan nabasa. Mga kapatid, sa mga born again, tulad ni Sangkay Jan, di po ba? Okay. Kaya, research naman pong may time. Luhuran, pinupunasan pa, hinahalikan pa sa pag-aakala nila mga sangkay na Okay, una, hinahalikan pa ang larawan. Sa pag-aakala daw na una, pinupunasan pa. ito po ang magpapagaling sa kanila o Okay. Kung ang pagpunas, kung ang paghalik, mga kapatid, ay nagpaalala, nagsimbolo ng pag-Diyos-Diyosan na, abay, una, nakalimutan na ba nila na mismo sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo, Marcos Kapitulo 5, versikulo 27, 28, sabi ng babae, ano sabi ng babae na nagkasakit? Sabi niya, mahipo ko lang ang damit ni Jesus, gagaling na ako. Ano sabi niya? Mahipo ko lang ang damit ni Jesus, gagaling na ako. Ano ang layunin niya? Nahipuin niya yung damit ng ating Panginoong Jesus. Sinabi ba ni Jesus na, sige, hipuin ninyo ang damit ko, gagaling kayo? Hindi. Damit lang ang layunin niya na hipuin, pero maliban diyan, mga mahal na kapatid, bunsod sa kanyang pananampalataya, gumaling ang isang babae. Hindi lang yan. Gawa ng mga Apostoles, Kapitulo 5, versikulo 15 hanggang 16. Di ba nila yan mabasa? Na kahit ang anino ni San Pedro, nakapagpagaling yan sa tao. Hindi lang yan. Gawa, Kapitulo 19, versikulo 11 hanggang 12. Anong mabasa yan? Kinuha nila ang mga panyo, kinuha nila ang mga tapi at napadaiti sa katawan ni San Pablo. Ibig sabihin ba, dahil pinunasan nila ang katawan ni San Pablo, mabasa yan sa Gawa Kapitulo 19, versikulo 11 hanggang 12. Si San Pablo ba ay Diyos-Diyosan na? Pero malinaw mga kapatid, Gawa 19, 11, 12, na ang mga tao ay kumuha ng panyo, kumuha ng tapi at napadaiti sa katawan ni San Pablo. Pero si San Pablo ba Diyos? Hindi. Pero malinaw po mga mahal na kapatid, na batay sa talata na ating mabasa diyan, na ang mga panyo at ang mga tapi ay pinuna sa katawan ni San Pablo. Diyan makita natin mga kapatid, na sa panahon pa lang nila ni San Pablo, mga mahal na kapatid, makita na natin na yung reliquia, yung mga panyo, yung mga tapi, no? Ang Diyos mismo ay naghayag ng mga kapangyarihan sa pamamagitan diyan. No? Ang Diyos mismo ay ipinamalas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng reliquia ng mga banal. Imagine, panyo lang yan, tapi yan, kahit na anino. Yun ang wala sa ibang sekta. Bakit wala sila? Una, wala silang tunay na pagsamba sa tunay na Diyos. Wala silang real presence of Christ in the Eucharist. John chapter 6, verse 54. Tunay na katawan talaga ng ating Panginoon Kristo. Wala yan sa ibang sekta. At wala naman silang sariling Biblia, namimili lang sila ng Biblia. Tuloy natin. ito po ang sinasabing tunay na Diyos na isang santo na dapat pong luhuran. Isa sa kilala. So tunay na Diyos ang isang santo na dapat luhuran. Una, kailan po ba dapat di siya magbatay, mga mahal na kapatid, sa chismis? Anong punto ko? Kung para kay Sangkay Jan ang mga santo ay tunay na Diyos, maglatag siya ng aklat katoliko. Ito po, mabasa tulad sa mga iglesia ni Cristo na minamagic yung mga aklat katoliko, di ba? Natatag ni Felix Manalo, ito po mabasa sa aklat katoliko na inaamin talaga nila na Diyos ang Panginoong Hesukristo. Naalala niyo ang iglesia ni Cristo, gumagamit sila ng aklat na binubuking natin na
lumabas ang pahina, di ba? O dapat, ganyan. No? Ganyan talaga. Di batay lang sa interpretasyon. Halimbawa, ang mga Israelita noon, o sabi niya, hindi lumuluhod umano sa imahe o larawan. O sige nga, ating tingnan kung wala bang mabasa sa Biblia. No? Na ang mga Israelita noon ay lumuluhod sa harap mismo ng mga larawan. Malinaw ang ipinagbabawal na Diyos-Diyusan. Nasa Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 17, kung anong uri ng mga Diyos-Diyusan. Eto, mga mahal na kapatid. Deuteronomio 4, 17, 19. Hayop sa ibabaw ng lupa, ibon, ng anumang gumagapang o anumang isda. Huwag ninyong sasambahin ang araw, buwan, bituin, o alinmang bagay sa kalawakan sa nanilalang ni Yahweh para sa tao. Yun ang mga Diyos-Diyosan. Pero ang tanong, ang larawan ba ng mga ang mga larawan ba ng mga santo, mga kapatid, ay Diyos-Diyosan? Oh. Yun ang akala nila, na Diyos-Diyosan ang larawan ng mga santo. Bakit? Una, wala namang mabasa sa Biblia na ipinagbabawal ang paggawa ng mga larawan ng mga santo, di po ba? Utos ng Diyos. Anong utos ng Diyos? Utos ng Diyos sa Biblia na ang mga anghel ay gawan ng imahe o larawan. Ang mga anghel ay banal. At ang Diyos nag-utos na ang mga anghel gawa ng monumento. Therefore, ang monumento, mga kapatid, ang templo ng Diyos, lagyan ng monumento sa mga banal. Okay. Ito pala. Imposible, kung inosente dito si Janjan Sangkay, kaugnay sa mga Hudyo, ituloy muna natin siya. Ang mga sangkay na kautusan ng ating Panginoong Diyos ay nagmula po sa panahon ni Moses. Mababasa po natin sa Exodus chapter 20 ang 10 utos ng ating Panginoong Diyos. At sa 10 utos na ito, mga sangkay, mababasa po natin dito ang passage mula po sa Biblia na mahigpit na ipinagbabawal sa 10 Commandments ang sumamba sa mga Diyos-Diyosan na gawa lamang po ng tao, at matindi po ang utos ng ating Panginoong Diyos. Wala tayong tutol diyan na ang pagsamba ng mga Diyos-Diyosan na gawa lamang ng tao ay ipinagbabawal sa 10 Commandments. Nasa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5 yan. Pero may katabing talata, Exodo 25, 19, 20, 22, mga kapatid. Bakit iniiwasan nila yan? Tuloy muna natin. Po dito, kung babasahin po natin ang 10 Commandments sa Exodus chapter 20, ayon po dito, and God spoke. Yan talaga. Pero tingnan niyo kung anong uri na larawan ang ipinagbabawal, lalo na diyan sa mga santo ba? Ito, Exodo Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5. Malinaw ang ipinagbabawal diyan. Mga Diyos-Diyosan na gawa sa hayop, ibon, isda, araw, mga bituin, buwan, nandyan sa Protestant na Bible. Ang akala nila, pagbasa nila sa naturang talata, ito'y kaugnay na sa mga santo. Palpak na naman. Dahil kung lahat ng mga larawan ay pinagbabawal ng Diyos, abay, Exodo 25, 19, 20, malinaw ang Diyos, nag-utos kay Moises gagawa ng larawan ng mga santo na mga tinatawag na kirubin. These words, I am the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. You shall not make yourself an image in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. Sa verse 4 po yan, mga sangkay, mababasa po natin na mahigpit po kaagad ang utos ng Panginoon sa Israel, na sinasabi po niya dito, mga sangkay, huwag na huwag kayong gagawa ng kahit na anong mga bagay na likha lamang po ng tao. Sa Tagalog, mga sangkay, sa So malinaw ang pinakita niya, yung mga bagay na likha ng tao,
tulad sa kerubin, mga kapatid, yung tulad sa pinakita niya na baka, iyon ang ipinagbabawal. How about ang kerubin? How about ang propeta na ipinawasak ng Diyos ang monumento ng mga Diyos-Diyosan, Ikalawang Hari, Kapitulo 23, 15, 18, pero ang monumento ng propeta, di pinagalaw. Exodus chapter 20 verse 4, sinasabi po dito, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Malinaw po ang utos ng ating Panginoong Diyos sa Ten Commandments pa lamang po ito. Mabigat ang utos ng ating Panginoon sa lahat ng kanyang mga nilalang, hindi lamang po sa Israel, kundi maging sa ating panahon ngayon, mga sang... Tama na may utos, pero dapat tinanong sa sarili nila. Kung utos ng Diyos sa 10 utos, nandyan sa 10 utos, bawal ang Diyos-Diyosan. Lahat ba na mga larawan sa Biblia ay Diyos-Diyosan? Yun dapat ang itanong. Bakit? Kung ang lahat ng mga larawan ay Diyos-Diyosan, bakit ang Diyos mismo nag-utos sa Exodo 25, 19, 20 na magawa ng larawan ng mga kirubin? Kung ang lahat ng mga larawan ay Diyos-Diyosan, bakit sa Ikalawang Hari, Kapitulo 23, 15, 17, 18, na winasak ang lahat ng mga Diyos-Diyosan, sinunog, ngunit ang larawan ng mga monumento ng propeta, hindi pinagalaw. Tuloy natin. Dahil tayo po ay karugtong sa pananampalataya mula po sa mga Hudyo. Dapat magkaroon po tayo ng tunay na kaalaman. Una, tayo, sabi niya, tayo po'y karugtong mula sa pananampalataya ng mga Hudyo. Mali po yan, dahil ang born again karugtong lang sa Amerika. No? Tatag lang ang born again sa Amerika dahil sa maling interpretasyon sa Biblia. Wala silang unbroken line of succession. Halimbawa, kung inaamin ni Kasangkay dyan na may karugtong sila sa mga Hudyo, ang tanong natin dyan, sa taong 200 Anno Domini, sino ang kasamang ituro nila? Na meron silang unbroken line of succession. Meron silang unbroken line na mga kasama na talagang sa taong 300, taong 400, taong 500, kahit taong 600 at 700, ang mga siktang tatag lamang ng tao na nakarehistro sa Securities and Exchange Commission, mga kapatid, wala talagang mabasa sa kasaysayan na may mga kasama sila. Kaya mali ang sinabing, tayo ay karugtong mula pa sa mga Hudyo. Dahil sila na mga born again, karugtong sila sa mga Amerikano dahil sa maling interpretasyon sa Biblia. Tungkol po sa tunay na pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Dahil kung hindi po natin maiintindihan itong mga sangkay, magiging mangmang po tayo sa katotohanan. And in verse 5... so tama. Magiging mangmang sa katotohanan ang pagsamba ng Diyos-Diyosan. Pero, magiging mangmang din kung una, Protestant Bible. Anong sinabi sa Tagalog sa Galatia Kapitulo 3, versikulo 1? Mga mangmang! May binanggit niya mga mangmang. Itinaas ko sa inyo, sa inyong harapan, ang karatula, kasama ang larawan ni Kristo na ipako sa cross. Nasa Protestant na salin yan, larawan ni Kristo na ipako sa cross. So, ginamit natin ang iba't ibang salin, mga kapatid, hindi ibig sabihin na ang ating pananampalataya ay Bible alone. Kundi, ginamit natin dahil upang bigyan natin sila ng kasagutan sa gusto nilang mabasa letra por letra. Dahil meron silang mga pagbabasa, pinipili lang nila, di ba? Okay, tuloy natin. Mga sangkay, sa 10 Commandments sa Exodus chapter 20, sinasabi po dito, you shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord, your God, am a jealous God. Mapanibughuin daw po ang ating Panginoong Diyos, at wag na wag daw po tayong gagawa ng kahit na anumang bagay, mga sangkay, na inanyuhan lamang po o gawa lamang po ng tao. At ang tanong, kung ito ay tumutukoy sa lahat na larawan, yun po bang utos ng Diyos sa Exodo Kapitulo 25, 19, 20? Hindi ba yan gawa ng tao?
Yun po bang Exodo 25, versikulos 19 hanggang 22, hindi ba yun inanyuan? Oh, isip-isip naman pong may time. Nabanggit pa po dito mga sangkay na kahit na ano daw pong mga bagay na galing sa langit o galing sa lupa o maging sa kailaliman ng karagatan, wala pong gagawa ng kahit na anong ribulto o Diyos-Diyosan. Oh, so malinaw yan. Pero ano po ba yung ore? Dapat research naman pong may time. Malinaw binanggit dito sa Protestant Bible. Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5. Anong ore yung Diyos-Diyosan na nasa itaas, di pwedeng gawan? Pakisilip naman ang nakasulat dito. Yung araw, buwan, mga bituin. Yung mga ibon, yung mga isda, yung mga hayop, nandyan. Oh. Ang akala nila, nabasa nila, dahil ipinagbabawal sa ibang salin, ang nakasulat lang, mga Diyos-Diyosan na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng tubig. Ang akala nila mga santo na yan. Pero dito sa version ng mga Protestante, the Living Bible, booking sila. No? Tuloy natin. At dahil ito ang kanilang pinaghuhugutan talaga, Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5 mga kapatid, na huwag gagawa ng anumang larawan na nasa langit. Palagay natin, anumang larawan. Ang tanong, bakit sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 19-22, ang Diyos mismo nag-utos kay Moises, gagawa ka ng larawan ng mga kirubin. Ang sa kirubin ba, hindi ba yan nasa langit? Oh. Kaya, research naman pag may time. Malinaw na malinaw po talaga sa Ten Commandments pa lamang na ang utos ng ating Panginoong Diyos mahigpit na pinagbabawal ang pagsamba o pagluhod sa anumang mga Diyos-Diyosan. Subalit mga sangkay, mayroon pong yun. Ang pagluhod sa anumang Diyos-Diyosan ay ipinagbabawal yan. Oh. Ang tanong, dahil ipinagbabawal ang pagluhod sa mga Diyos-Diyosan, may babasa ba tayo sa Biblia na may lumuhod sa harap ng isang banal na tao? Yun bang pagluhod o pagyukod? Ibig ba sabihin pag Diyos na mga kapatid? Maraming basihan sa Biblia na hindi lahat ng mga pagluhod ay nangangahulugang pag Diyos na, kundi ito'y nagpakita ng isang paggalang o pagrespeto. Halimbawa, tulad sa Judith Kapitulo 14, versikulo 7. Ito mabasa natin mga kapatid. Itinayo nila siya at siya'y nagpatirapa sa paanan ni Judith bilang pagbibigay galang. Ang papuri sa inyo ay aawitin sa lahat ng kampo sa Huda at sa gitna ng mga bansa. Manginginig sila kapag marinig ang inyong pangalan. So, ano daw ang mabasa diyan mga kapatid? Nagpatira pa sa paanan ni Judith. Kaya, tao ito, si Judith, hindi yan Diyos. Pero makita ninyo, nagpatira pa sila. Ang tanong, dahil po ba nagpatira pa sila? Yun bang si Judith, Diyos na? Hindi lang yan. Josue Kapitulo 7, versikulo 6. Anong mabasa natin? Si Propeta Joshua at ang mga leaders ng Israel, sila'y nagpatira pa at lumuhod sa harap ng Ark of the Lord, the Ark of Covenant, hanggang gabi. Asan sila lumuhod? Tingnan niyo sa Josue Kapitulo 7, versikulo 6. Sa harap ng Covenant, the Ark of Covenant. Tanong, kung tingnan natin, ang Ark of Covenant, Exodo Kapitulo 25, 19-20, yun ang nilagyan ng dalawang larawan na kirubin. Dahil po ba mabasa natin sa Josue 7:6 na lumuhod si Josue at ang mga nangunguna na mga leader diyan sa Israel, yun ang kirubin o mga kirubin na nasa Ark of Covenant ay kinikilala ng Diyos? Oh. Kaya isip-isip naman mga kapatid, no? Pag may time.
So, ito, sinagot lang natin mga mahal na kapatid. Dahil alam nyo, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Hello, si Kaburnok. Hello, Kaburnok. Oh, kulang ng research. Yang si Sangkay dyan. Oh, sagutin mo din, Kaburnok. Kita-kita tayo sa Cebu, Kaburnok. No? Malapit na, ilang tulog na lang, Cebu na tayo. Maraming salamat sa mga kapatid natin na sumusuporta, nanalangin at nag-support. Lalo na sa National Office, may ipinadala din si Bro Hector, Dr. Hector na mga solicitation at sumusuporta sa National Convention. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay mga kapatid at ilang sinagot. Tinutuwid natin dahil ang daming mga kapatid natin si bayong pananampalataya, tera ng tera, gamit ang Biblia na hindi naman sa kanila. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. At may magandang issue pala si Kaburnok sa Factbusters. May ministro sa Iglesia ni Cristong nahuli daw. Nahuli. Sino yan? Tingnan niyo. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye po.